Malapit lang sa hinulugang taktak ang dinarayo na mas marami pa. Ito ang pamosong Katedral ng Antipolo, na kanlungan naman ang dinarayo ng maraming namamanata taon-taon. Patron ng mga biyahero, kaya ang mga OFW, maging mga may bagong sasakyan, nagpapabasbas dito. Yan siya. Sa kanyang diary, inalala ni Jose Rizal ang pagpunta ng kanyang pamilya sa simbahan sa Antipolo. Noong 7 taong gulang pa lang siya, para magpasalamat sa mahal na Birhen ng Antipolo, ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ang malalim na pananampalataya sa Birhen makikita sa paglipas ng panahon. Enero taong 2024, ipinroklama ng Vatican ang Antipolo Cathedral bilang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang kauna-unahang international shrine sa bansa at sa buong Timog Silangang Asya. Malaki po yung binibigay na influence ng pinakang church na ito sa Antipolo, sa pinakang kabuuan ng Antipolo po. Since ito po talaga yung dinadayo ng mga tao. Sa ating Amang nasa langit, sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Dito pala namin malalaman ang pinagmulan ang pangalan ng lungsod. So, that's the original. That's the From 1626. Nadala ni 1620. Governor General Tabora. Yes. Hindi to replica. Hindi replica. Ayan ang original na Wow. image na Antipolo. Sa taas ng altar, ang mahal na Birhen ng Antipolo ay nakatungtong sa isang pedestal, isang sagradong kahoy na gawa sa punong tipolo. Before dumating dito ang mahal na Birhen ng Antipolo, ang tawag na talaga dito ay Antipolo bilang isang lugar. At ang Antipolo, parang galing yan sa salitang ang tipolo. Ito isang klase ng puno na medyo nawawala na ngayon. Bakit kaya ipinangalan tong bayan na to na Antipolo? Ito yung pinaka maraming species ng puno ng tipolo during that time. Ayon kay Father Kit Buenaventura, ang Birhen at ang puno ng tipolo may malalim palang koneksyon. Dahil nga parang ginagamit lagi ang imahen sa paglalakbay, sa paglalayag ng galyon. Itong mahal na Birhen, napapansin nila nawawala. Nawawala dito sa simbahan at natatagpuan kadalasan sa puno ng tipolo. Kumbaga, sagrado rin yung puno. Oo. Hindi lang yung Birhen. Bukod sa Birhen, dinayo rin namin dito ang mismong puno. Ito yung isang puno ng tipolo. Ang ganda nga ng dahon, Laki. Malaki. Mukhang ito na lang, no? Ito na lang dito. So kung mawala ito, wala na rito sa sentro. So kaya talagang kailangan alagaan, no? Oo. Nagtataka lang kami na kung ganon, nasagrado siya at pag nawawala yung Birhen nga, hinahanap niya yung mga punong tipolo, no? Hindi ba dapat marami tayong tinatanim na punong ito? Parang hanggang ngayon, bakit parang bihira siya? Matagal siguro siyang lumaki o mahirap nang palakihin dito sa sa bayan ng Antipolo. Pero possible. Merong plano, may proyekto ang Diocese of Antipolo na bawat parokya may itatanim ng mga seedlings ng tipolo tree sa buong nasasakupan ng Diocese of Antipolo. Sa kabila ng tuwa namin na nakakita rin kami ng tipolo, may kasama namang lungkot na nag-iisa siyang puno rito. Itinuloy namin ang paghahanap ng tipolo at dito kami nagawi.
isang nakamamanghang museo sa Antipolo ng Philippine Contemporary Art. Nakabukod sa likod ng Pinto Art Museum ang tagungyaman nito. Isang gubat sa gitna ng lungsod at isang bukod-tanging arboretum o sangtuaryo ng mga katutubong halaman at puno ng Pilipinas. Ang nakaisip maghalo ng halaman, puno at sining sa isang lugar ay ang nagtatag mismo ng Pinto Art Museum, si Dr. Joven Cuana. Why did you decide na ipagsama yung art at saka nature? Yeah, okay. After the EDSA revolution, okay, what can we do, no, to help the Philippines recover? So we said, okay, let's promote art, culture, and ecology. So that's the reason why when we built this up, I said, okay, we'll want to come out with a rescue center for indigenous, endangered Philippine plants and trees. Why call it rescue center? Rescue from extinction? Yeah, extinction. Rescue from Danger. from hills and mountains being converted into subdivisions, right? Mahigit 50 taon na mula nang simulan niyang palaguin ang 2 ektaryang ito sa Antipolo. So nauna yung interest mo sa nature before art. I was, as a kid in Ilocos, I was in charge of our garden. No, so I would water the plants in the morning, water the plants after I come from school. So talagang nang bubungkal ako ng earth, no. So it was part of my childhood to really be interested in plants and trees, no. Mahalaga raw sa kalusugan ang sining at halaman. We are now going ahead and evangelizing, sort of, that art and nature are part of the healing process, apart from the pharmaceuticals. Kasama si Michael Belmonte sa mga tagapangalaga ng Arboretum. Nandito raw ang mga inspirasyon ng mga pangalan ng mga kalsada at istasyon ng tren. Ito po yung santol. Ito yung santol. Ang laki na. Gaano katanda na yan? 15 years na po yan. Kayo rin nagtanim yan? O naabutan niyo na rito? Naabutan na po namin. 15 years, okay. Nakakita rin kami rito ng kamuning. So, ano naman? Para sa iba, ang Balete ay kalye sa QC o bayan sa Batangas. Ito siya bilang buhay na buhay na puno. Anong kasing balete yan? Benjamina? Opo, yung Benjamina po na balete. Oo. Ito yung lumalaki talaga to, no? Kayo ba nagtanim yan? Opo, dinikit po hindi namin sa ano eh. So lalaki pa tong balete na to? Oo, lalaki pa, sir. Para sinasakal niya yung isang puno? Maaring mamatay po siya. Mamamatay na lang. Papalit po yung balete. Ilang klaseng ferns yung meron kayo rito? At ang Lipa, pangalan ng bayan ng asawa ko. Isa pa ng punong Makati. Yan ang lipa? Opo, ito po, malaki. Paano yan pag nalalaglag yung dahon? Talagang kailangan iwasan. Iwasan po. Saka tinatanggal ko po agad pag kasi baka makaano pa ng ibang So talagang konting hawak lang, mangangati ka na? Opo, kahit yung kunting na pag nadikitan po ng ganyan, talagang makati na yun. Ganda ng ugat na to, Ano to? Sa wakas, ang dinayo namin dito Kumbaga pandan. Opo. na may kalahing nakalaga sa katedral. At ito ang... Tipolo. Ito yung Tipolo tree. Tipolo tree. Dito malaya siyang lumaki at huminga ng malinis na hangin kasama ang marami pang katutubong puno. So, sa wakas, no? Ito yung talagang El Grande na Tipolo tree na makikita mo sa gubat. Opo. Ilang taon na to?
Mga 20 years na po siguro. 20 years na. So kayo rin nagtanim, si Ronald din ang nagtanim dito? Naabutan na po namin dito. Naabutan nyo na? Opo. So, noon-noon pa, meron na niyan dito? Opo, meron na talaga siya. These are the original Tipolo trees, which is fabled to be the site where the Virgin appeared. No? Ang daming Tipolo tree dito nung araw, they just grew wild. Oh, wild. Oo, pagkatapos kinakat nila because of subdivision. How do you see the connection now between your interest in art and nature? Kasi dito parang... The best art is coming from nature. Okay? The best. I mean, the inspiration actually comes from nature. The forms that artists paint, actually, if you look at it, no, they're from nature. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.